Maalimpungatan ako, magigising ako, tatanungin ko bakit hindi ako makatulog. Parang may sumasakal sa akin. Welcome ba ako dito? Andito ka ba ngayon? Whiskey, nararamdaman ka ba dyan sa may likod na? Sa may ulo na, sa ulo na. Bandang ulo na. Paano may humihila siya? May bata dyan sa likod na. Medyo malayo sa akin ang lokasyon na ito at malamang sa malamang ay aabuti na ako ng gabi kung mararating ko to. At pagkalipas ng ilang oras na pagmamaneho ay ito naman ang tumambad sa akin. Dekada 90 nang simulang itayo ang retreat house na ito at pagkalipas ng ilang taon sa hindi alam na dahilan, ito ay tuluyan ng ipinasara at inabandona. Ayon sa tagapagmahala ng lugar na ito, simula daw nang ito ay maabandona ay marami na raw kababalaghan ang nararamdaman sa lugar na ito. Kaya ngayong gabi, samahan nyo kami tuklasin at libutin ang mga natatagong misteryo sa lugar na ito kasama ang isang paranormal researcher na si Ed Kaluwag. Nung tumira ako rito, maraming mga pangyayaring mahirap ipaliwanag na katulad ng makakaramdam ka biglang tataas na lang balahibo mo. Hanggang sa unti-unti, may nakikita ako, yung mga kasama ko rito, may nakikita silang kakaiba. At minsan, may magpapakon dito, paparamdam. Ang isa pang karanasan ko rito, dito sa pinakakwarto ko, ang pinagtataka ko, tuwing may makakasama ako dyan, ayaw silang patulugin. Maalimpungatan ako, magigising ako, tatanungin ko bakit hindi ako makatulog. Parang may sumasakal sa akin. Bago kami magsimula ay ipinaliwanag muna sa amin ni Sir Ed kung ano bang gagawin naming proseso ngayong gabi. Since mauuna kami, maglalagay ako ng tinatawag ng neutral ground. Yung neutral ground na yun, lalagyan ko siya ng dalawang marker. Yung glow stick. Maglalagay ako ng glow stick. Kung nasa yung glow stick, madadaanan ninyo. So kapag nakaramdam kayo ng kakaiba at piling nyo hindi nyo na kaya, pilitin nyo makarating sa neutral ground para hindi nila kayo magalaw. Kumbaga yun yung ating protecting ground. So with the use of a certain ritual, magkikreate siya ng barrier para sino man yung pumasok doon hindi magagalaw. Bago ko malibot ang lugar na ito ay kailangan ko munang babain ang isang lumang hagdan na ito. Kinain na ito ng kalawang kaya kailangan ko magdoble ingat at pagbaba ko dito sa unang palapag ay sinimulan ko na kagad itong libutin. So ito yung first floor dito guys. Explore lang muna natin. Ang instruction ni Sir Ed, pagbaba ko dito, hanapin yung mga glowing sticks. Tapos may binigay siyang 3 questions sa akin. Doon ko daw mismo sagutan sa spot ng mga glow sticks. So ito yung first floor. So 6 na floor daw to pababa. Parang tagusan lang din yung kwarto dito. Pinasok na ng ugat ng puno yung bintana dito. So, puro kalat lang talaga nandito. Itong floor na to medyo maliit lang siya. Parang may isang kwartong malaki lang siya dito. Tapos dito puro basura naman siya. Nakatambak na yung mga basura. Dito sa area na to, medyo mainit siya. Check natin yung sumunod na floor dito. Pagkatapos ko libutin ang unang palapag, ay dahan-dahan ko nang binaba ang ikalawang palapag. Ibang-ibang itsura nito kaysa dun sa unang palapag na pinuntahan ko. So ito yung pangalawang floor dito guys. Ito parang mga cubicle naman siya. Hindi ko sure kung para saan to. Makikita nyo yung mga ugat ng puno.
Halos nakaharang na dito sa ceiling niya. So ang agenda natin ngayon dito is hanapin yung glowing sticks. So ito, may nakita ako isang glowing stick dito guys. At pagdating ko sa dulong cubicle ay nakita ko naman ang isang glow stick na ito. Nakita ko yung isang glowing stick. Kaya sinimulan ko ng tanungin ang mga binigay na katanungan sa akin ni Sir Ed. So ito yung spot na nakita ni Sir Ed na may negative energy dito. So ito yung glow stick na nilagay niya. Ayan. Bago ko bumaba, binigyan ako ng mga questions ni Sir Ed. Pag nakita ko daw yung mga glow stick, itanong ko daw yung mga isa sa mga tanong dito na nakapit yung mata. At dito ay sinimulan ko ng tanungin ang mga dala kong katanungan. Welcome ba ako dito? Ilan kayo rito? Anong pangalan mo? So meron na akong mga sagot dito guys na ipapakita ko kay Sir Ed mamaya. Check pa natin yung iba pang mga glow stick na nilagay niya dito sa lugar na to. So tara. Lumabas na muli ako para puntahan naman ang iba pa nitong palapag. Maliit lang tong second floor niya guys. So try naman natin bumaba dun sa pangatlong palapag. Nagpatuloy lang ako sa aking pagbaba kahit medyo komplikado at delikado. So ito na yung pangatlong palapag dito guys. Siguro spiral na hagdan to, pababa dun. Sa bandang gilid ay nakita ko naman ang isang daan papunta sa kabilang hallway. Tapos ito parang may daanan siya dun guys. Dito ko na naisipang dumaan para malibot ang ibang parte ng palapag na ito. At maya-maya lang, paniki. sa sobrang luma na ng lugar ay pinamahaya na ito ng mga paniki. So check natin yung mga kwarto dito. Sinubukan ko na rin silipin ang ibang mga cubicle dito at baka sakaling makita ko ang mga glow stick na hinahanap ko. Puno na rin ng tubig yung mga kwarto dito. Hinahanap ko pa rin yung mga glow stick na nilagay ni Sir Ed dito. Sana walang paniki dito. Dito sa bandang likod ay matatagpuan naman ang kanilang mga lumang banyo. So parang paikot lang pala siya. Puro mga cubicle din dito. Tapos ito naman yung mga CR. So dito guys, may nakita ako dito. Spiral na hagdan. Subukan pa natin ikutin yung ibang parte dito. Kung makikita nyo dito sa bandang likod, bakanting lote lang siya. Habang naglilibot ay akala ko ay wala na akong makikitang mga glow stick hanggang sa makita ko ang isang kwartong ito. Wala na akong makitang glow stick dito guys. Ito, may nakita na naman ako isang glow stick dito. So try natin. Kaya sinimulan ko ulit magtanong dito sa lugar kung saan ko natagpuan ang mga glow sticks. Tatry ko ulit makipag-communicate dito dun sa mga binigay na question sa akin ni Sir Ed. Subukan natin sagutan dito sa area na to. Welcome ba ako dito? Ilan kayo dito? Anong pangalan mo? So sa pangalawang location ng glow stick guys, nasagutan ko na yung mga tanong na binigay sa akin ni Sir Ed. Sa mga oras na ito ay medyo nagtataka ako kung bakit dito nilagay ni Sir Ed ang mga glow sticks na ito. Kaya sinubukan ko magbukas ng EMF meter at ito naman ang mga nasaksihan ko. Subukan natin mag-on ng EMF dito sa area na to guys. Oh. Umipitik yung EMF oh. Oh, ang taas. Sobrang lakas ng frequency na nasasagap ng EMF meter ko dito. Grabe. Tignan yung EMF guys. At medyo nagulat din ako sa mga nasaksihan ko dito. So dito may na-detect si Sir Ed kanina na negative energy or may na-detect siyang frequency dito. Ngayon tinry ko buksan yung EMF. Ito yung resulta niya guys oh. Grabe. Tignan yung pitik ng EMF guys. Malayo na ako sa camera niya na. Ayan oh.
Grabe. So try natin dun sa iba pang lugar na nilagay ni Sir Ed yung mga glowing sticks, guys. Tignan natin kung gagana ba yung EMF dun. So tara. Pagkatapos ko pasukin ng silid na ito, ay naisipan ko na akyatin ang spiral na hagdan na nakita ko. So itong inaakyatan ko ngayon, guys. Dito daw nagmimisa yung mga madre tsaka pare. So pakita ko lang sa inyo kasi medyo madulas yung sahig dito, guys. Puro tubig na yung sahig dito. Dito lang tayo sa bungad ngayon. So ito yung parang altar ng pare. Sira-sira na yung tiles dito. Puro tubig na dun. Bumaba muli ako para libutin pa ang ibang parte nito. At hindi pa ako masyado nakakalayo, ay nakita ko naman ang isang kwarto na may glow stick. So dito, guys, may nakita akong isang kwarto. Nakita ko yung isang glow stick. Bagamat basa ang sahig dito, ay sinubukan ko na lang magbukas ng EMF. At ito naman ang mga nangyari. So try natin buksan yung EMF dito. Kung may energy ba siyang makukuha. Welcome ba ako dito? Oh. Andito ka ba ngayon? Oh. Grabe. Yung gaano kalayo yan, guys, ha? Oh. Lumabas muli ako para libutin pa ang iba pang parte ng gusaling ito. Try naman natin babain yung 4th floor dito, guys. Habang tinataha ko ang mga daan pababa, ay mas lalong nagiging komplikado ang mga daan na nilalakaran ko. So siguro ito rin yung isang parte ng 3rd floor dito. Doon naman parang may butas siya. Kaso wala nang daanan doon eh. So ito, parang bangil na to, guys. At mas lalo akong napahinto nang makita ko ang kailangan kong daanan pababa. So dito, guys, may daanan pa daw doon. Kaso kailangan natin lumusot dito. Pero sa tingin ko hindi na safe, guys, kasi may mga pako yung gilid nyo. Ito ang dating function hall nila. At dito rin ipinagdiriwang ang mga okasyon na ginaganap sa retreat house na ito. Dahil medyo delikado ng mga kailangan kong daanan dito, ay napagdesisyonan ko na ihinto ang aking paglilibot. So babalik tayo ngayon dun sa taas. Ipapakita ko kay Sir Ed yung mga sagot dun sa tanong na binigay niya. Tapos meron tayong gagawin na experiment dito or paranormal experiment dito sa lugar na to. So tara. Pagkatapos ko maglibot ay tinanong na ako ni Sir Ed kung anong mga nararamdaman ko sa mga spot na nilagyan niya ng markings. Confirm muna natin, based doon sa nilagay kong markings, alin doon sa mga part na yon yung mas na-feel ninyo. Unahin natin si Sir Jayski. Sa akin sa ano, sir, yung dun sa may hallway, may ikot ako nun eh. Dito, parang paikot na pag dito, parang dalawa. Yung dalawa yun. Oo. Ano yung naramdaman? Tsaka yung dun sa may kulay blue, yung 4 na cubicle lang. Yung dun sa may dulo. Oo. Oo. Ano yung pakiramdam? Ano yung kaibahan niya nung pakiramdam doon sa mga ibang cubicle na parang wala namang nakalagay na marks? Dun sa may marks na nakita ko dun, yung isa parang amoy kahoy na ano, lumang kahoy, alam mo yung maantik na kahoy. Tapos yung isa naman, medyo mainit lang siya. Mainit siya na nakakahilo. Dito niya na ipinaliwanag sa akin kung bakit ganito ang mga nararamdaman ko sa lugar na iyon. Lagi nating gagamitin yung senses natin. Ano ba yung kakaiba? Ano yung maiiba? Kasi una, minaamoy siya na parang lumang kahoy or antique. So, siyempre marami na namang magsasabi na, siyempre may mga kahoy dyan eh. Pero, yung naamoy mo, pakiramdam mo ba ito ay amoy ng isang lumang furniture or mga... Oh, parang ganun. Tapos ano siya, yung amoy na yun wala siya dun sa ibang kwarto eh. Kasi magkakadikit naman yung cubicle dun. So mayroong distinct na amoy doon sa kung saan ako naglagay ng dalawang glow light. Pero since mas maganda kasi na gamitin natin yung pakiramdam natin para ma-practice. No? Sa puntong ito, pinakita na namin kay Sir Ed ang mga sagot sa tanong kung saan namin nakita ang mga glow stick. So sige, pwede bang ipakita natin yung mga sagot? Meron tayong 3 tanong. No? Unang tanong, yung welcome ba ako dito? Ano yung sa'yo, sir?
So sa question na yun. Oo, sa akin. sir. Oo. Dito niya na ipinaliwanag sa amin kung bakit ganito ang mga tanong na ibinigay niya kung saan namin makikita ang mga markings. So kaya dinevise ko yung ganung way is para ma-practice tayo into communicating with the entities, kung ano man yon. So whether elementals or spirits or yung ghost. Sobrang daming entity ang mga nakita ni Sir Ed sa lugar na ito. Kaya ipinaliwanag niya ito sa amin. Yung presence kasi nila disturb eh. Kasi kung mapapansin mo, parang uneasy sila habang may mga tao dito. Hindi sila nag-hunt sa isang spot. So therefore, hindi sila territorial, hindi sila namimili ng spot lang nila kung daan sila magpaparamdam. Yun nga lang, merong mga certain spot na kung saan mas matagal sila nag-stay. Yun yung mga spot kung saan ako naglagay ng 2 glow light kasi mas mataas yung, kumbaga kung susukatin natin 1 to 5, yung iba 2, pero yung is possible mga 4. Mas angat yung presence. Okay. Ngayon attempt natin na tawagin ulit sila. Okay. Dito ay nagsagawa na si Sir Ed at mga kasama ko ng isang ritual para makausap ang mga hindi nakikitang nakatira sa lugar na ito. Hali kayo rito. Hali kayo. Lumapit kayo. Sa liwanag ng kandila, lumapit kayo. Paramdam niyo sa amin ang inyong presensya. At mapapanood nyo naman ang kabuuan na detalye ng videong ito sa channel ni Sir Ed Galuwag. At sa gitna ng ritual na sinasagawa nila, ay bigla namang may naramdaman at nakita si Sir Ed na nakatayo sa likuran ko. Sir J.S.K., nararamdaman ka ba dyan sa likod mo? Sa may ulo na, sa ulo. Bandang ulo na. Parang may humihila, sir. May bata dyan sa likod mo. Lalaki. Tila ba may isang bagay na umihila sa aking likuran. Habang nagmamasid kami sa kanila, ay bigla kaming minaamoy na bulaklak na dumaan sa aming harapan. Oo rin eh. May nag-spray ba ng ano? Lumamig yung panyo. Ha? Kung kaninong mainit, biglang yung Parang Walang nag-spray? At biglang nag-iba rin ang temperatura sa aming kapaligiran. hindi na parang lavender. Seryoso? Parang lavender. Kinabutan ako. biglang umamig yung bulaklak. Ako rin eh. Oo. Yung parang scent yung spray na bigla ng Oo nga eh. Parang downy. Oo, yung parang lavender. may nasa ilo. Medyo namangha ako sa mga nangyari dito. Lalo na't ibang paraan ang pag-communicate namin dito. Inaamoy talaga ako. Oo. Natin. Ano naman siya? Anong pangalan mo? At pagkalipas ng ilang minuto ay unti-unti nang minadedetect ang EMF meter na nakalapag sa sahig. At sa ikalawang pagkakataon ay umilaw ulit ang EMF meter na nakalapag sa sahig. Sir, eh, Sir, ilan? pumapalo nga. Pumalo. Yan. May, yung sabi mong siyam, sinunod ko dito siyam eh. Siyam yung nabivision niyo. Siya may binilang ko. Medyo namangha rin ako sa mga nangyari dahil sa mga sagot ko kanina ay may nagtugma sa bilang na nakikita ni Sir Ed sa lugar na ito. Dito ko na rin nilinaw kung ano nga ba talagang nababalot na misteryo sa retreat house na ito. Mga lost souls ba sila, sir? Yes.